Alright mga tol, pag-usapan po natin ngayon itong mainit-init pa na balita na ito kung saan sabi nga po ay nasita sa budget hearing ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth mga tol. Yan po yung mainit na talakayan po dito ngayon. Sabi nga ay ito'y usapin sa National Treasury ngayon na paglilipat ng sobra o excess na funds o sobrang pondo ng PhilHealth. O karagdagan pa dito, naliliitan din ng mga kongresista sa health benefits na ibinibigay nila sa mga miyembro. At yan ang ilan sa mga pag-uusapan po natin sa video po na ito. Bago po ang lahat ng yan, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. So yun na nga, let's go! So yun na nga mga tol, talaga pong ito po ay mainit na usapan ngayon. Health benefits na iniaalok ng PhilHealth gustong padagdagan ng mga mambabatas. At merong ang issue ng paglipat ng sobrang pondo, etc. No, play po natin. Nasita sa budget hearing kanina ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury kahit may utang pa sila sa mga ospital. Pati ang health benefits na binibigay nila sa mga miyembro, naliliitan daw ang mga kongresista. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Ang mga deductions ay hindi na maramdaman ng taong bayan. Short of saying, lugi pa sila sa binabawas na contribution sa kanila buwan-buwan. Yan ang harapang hinaing ni Agri Party List Congressman Wilbert Lee kaugnay ng mga benepisyo ng mga PhilHealth member. Sa pagdinig na House Committee on Appropriations kanina, pinakita sa hearing ang hospital bill ng pasyente na sumailalim sa radio frequency ablation with 3D mapping na isang klase ng heart procedure. Umabot daw sa halos 471,000 pesos ang bill ng pasyente, pero nasa 24,000 pesos lamang ang kinaltas ng PhilHealth. Ayon sa mambabatas, maraming pasyente ang PhilHealth nakakarampot lang nakakuhang benepisyo sa state insurer. Ultimo raw MRI at CT scans hindi rin kasama sa kino-cover nila. Kaya panawagan niya, dagdagan ng 30% ang benefit packages ng PhilHealth sa lalong madaling panahon. Kung di raw ito mangyayari, babala ni Lee. Pag hindi po ito nangyari, Madam Chair, I will be left with no choice, Madam Chair, but to move to defer the budget allocation of the DOH for the year 2025. Sabi naman ng PhilHealth, patuloy ang pagre-review nila sa kanilang mga benefit package. Katunayan, asahan na raw natataas ng 30 hanggang 50% ang health benefits ng kanilang mga miyembro bago matapos ang taon. We're just asked for a little more patience, sir. There are close to 10,000 case rates in PhilHealth, and we are really trying to cover all. Naungkat naman ulit sa hearing ang pagsasauli ng halos 90 billion pesos na excess fund ng PhilHealth sa National Treasury. Pero giit ng ahensya, hindi nito maaapektuhan ang operasyon nila. Dahil sapat naman daw ang pondo ng PhilHealth na pantustos at pandagdag sa mga benepisyo. Sa ngayon, nakapag-remit na raw ang PhilHealth ng 30 billion pesos sa National Treasury. Sa Oktubre at Nobyembre naman nila ibibigay ang balanse pang 60 billion pesos. Pero ang pagsasauli ng pondo, pinalagan ng ilang mambabatas. Nabisto kasi na may utang pa pala na 36 billion pesos ang PhilHealth sa mga government at private hospitals na ilang taon na raw hindi pa nababayaran. I don't really understand bakit namimigay ng pera ang PhilHealth kung marami po siyang utang. Aging years. Depensa naman ng PhilHealth, marami raw dyan mga denied at return to hospital claims. Suwestyon naman ni House Committee on Appropriations Chairman at ako Bicol Party List Congressman Elizaldico, baka pwedeng bayaran na ang mga government hospital sa loob ng 30 araw. Total, may bilyong pisong pondo pa naman daw ang state health insurer. Kabilang ang 504 billion pesos na investable fund. Bagay na titingnan naman daw ng PhilHealth. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
Alright mga tol, yan po ang mainit na usapin po dito, no? Ngayon may nakapansin po ako dito sa comment section na sinasabi ay maigi pa daw dun sa Malasakit Center. Ako, hindi ako aware po dito sa Malasakit Center po na ito. Aware ba kayo dito? So, comment down below na lang para dun sa mga knowledgeable na dyan, no? Tama ba yung word ko? So, may alam na po riyan sa bagay po na yan. Okay, so mukhang agency din ng government or something. Ano pa ba yung mga nakapaloob dito sa usapin po na ito? Talagang yung mabigat po dito is yung patungkol sa budget na yan, no? Meron talaga ako naniniwala, merong lapses, merong problem, merong corruption na rin dyan, no? Diba? Yung dumaang pandemya, diba? Pandemic, diba? Kamusta na? Hello dun sa mga sangkot po dun, no? Sa usapin po na yon, diba? Kung inyong naaalala, lalo sa nakalipas na administrasyon, diba? Questionable yan. At meron nga mga gigil na gigil dito, no? Nakikita ninyo, bakit namimigay daw ng pera gayong merong hindi binabayaran? So, meron bang talagang mismanagement dito sa pondo na ibinibigay dito sa PhilHealth, no? Kayo, ano bang naiisip ninyo dito? Dapat ba talagang ituloy ang pagpapatupad nito, mandatory na kaltas? At sabi nga po ay hindi, parang halos hindi na madama yung benepisyo nito parang mas mabigat pa mas dama pa yung kaltas kaysa sa naitutulong. So akin, diba, personally, wala akong masyadong sasabihin na ano dyan. Dahil gusto ko mas fokusan po natin, diba, totoo lang, diba. Maging mapagpasalamat tayo sa Diyos dahil hindi tayo nagkakaroon ng sakit. Hindi naman natin talaga kailangan yung mga bagay po na yan. Diba, mahalaga pa rin yung healthy ka, maayos yung kalagayan mo. Ngayon pa man, diba, sa mga nakaupo po doon, sa mga may responsibilidad, especially dyan sa government. Syempre makikita po nila yan kung paano umiikot yung pondo ng gobyerno, kung paano ginagamit ang pera ng mga tao. Syempre konsensya po ng mga nakaupo yan. Kapag iyan po ay hindi po maiiwasan na pag-uusapan talaga yan at talagang iaayos yan kapag mayroong mga tao na matino po sa gobyerno. At I believe marami po yan. Ngayon nga po nakikita po natin ay hindi pinababayaan, no? Marami po kongresista dito tama ba kongresista ba? So marami po dyan na concern sa bagay po na yan. So dapat tayo ay concerned din po dito. Especially halos lahat, no, ng Pilipino ay nariyan po dyan sa, lalo pag may trabaho, nagtatrabaho, kahit nga walang trabaho, diba, nariyan yung nagiging parte po tayo ng mga usapin po na ito. So ikaw, anong masasabi mo bilang isang mamamayang Pilipino, no? Anong mga ideya mo? Ako naniniwala ko maganda po yung function nitong PhilHealth kung titignan lang talaga. Kaya lang kailangan isaayos, pagandahin, mas siguruhin at talagang maramdaman yung tulong po sa bawat membro nito. Dahil kung hindi, diba, ito po ay walang kabuluhan at baka may panahon na para sa ibang pamamaraan para sa akin po, ha? So, comment down below kung anong opinion mo dito. And huwag kalimutang pindutin ang subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin. See ya ulit sa susunod na video.